Ang pangalan ko ay si Kuya Bilyamin. So, ang trabaho ko dito sa Pamulaklakin ay ang magturo ng jungle survival. So, paano yung walang lighter o walang posporo, walang kaldero sa pamamagitan ng fresh bamboo sa pagluluto. Sa paggawa naman ng fire, pamamagitan naman ng dry bamboo at ng bolonite. Dito natin lalagay yung sa fire nito. Tayo kukuha na apoy. Para mag-balance yung rice. Ito siya ng tubig. Kailangan cool water. Kaya manok, Kelvin, kailangan mo yung manok. Ano sila? Ano yung sabay na? May matangal yan. Ayan, wild chicken. Tapos, nagpipishing din kami dito sa ilog, sa river na yan. Nanguhuli kami ng mga hipon para may pang-ulam kami. Ang pinapanghuli namin yung yung pana. Ano lang yun. Yung iba naman, yung mga matatanda sa amin, nangangapa sila dyan, kinakapa nila sa mga bato. Mga eel, ganun, mahuhuli nila dyan. Kakapain nila, yung ginaganon nila sa may mga bato. Sa mga bato-bato na yun. Yung bayawak. Yan. Pero yung bayawak, bihir na rin kami humuli niyan. May season din kasi may itlog din yan eh. Ang pinapain naman namin dyan, mga bituka ng isda. Nakasabit lang yun. Tapos yung trap na tinuro ko sa inyo, ganun din siya. Pero nakasabit naman yun, may pain. Hindi niya makakain yun. So ito naman yung yung Ogpoy Vine. Pangalan na Ogpoy. Ito yung ginagawang string ng bow and arrow. Pinakalaman. Pwede mo siyang gawing tali. Ayun. Ogpoy Vine. Ganyanin mo lang yun. Ibubuuin ko na siya. Para panali. Ito pwede mo rin siyang gawing trap ng wild chicken. Pag wala kaming ginagawa, kung minsan nasa farm. Nagtatanim ng mga kamote. O kaya di naman, minsan nasa jungle kami, nagtatrapping ng mga wild chicken. Pero ang pagtatrapping namin ng wild chicken ay mayroon din siyang season. So hindi mo siya pwedeng trap ng mga summer, hindi siya pwede kasi may mga baby yan. May mga sisiw sila. Ang pagtatrap ng wild chicken ay November hanggang December lang. So 2 months lang siya. Sa wild boar naman, ang pagtatrap naman yan ay rain season lang. Pag ganitong summer, may may mga baby rin yan. Pag rain season lang siya pwedeng i-trap. Yung pinaka-apakan niya. Pag napakan niya yan.
lalagay mo lang sa ilalim. Tapos ito, ilalak mo lang siya ganyan. Yan, lock na yan. Nahangat mo to, hindi kinakapakan. Hindi nakapak ang wild chicken. Pasok mo lang na ganyan. Yan na siya. Natakan yun. Dumaan ang kahit pusang dumaan dyan. Waso. Hindi pa rin siya dyan. Opo, kaya ay, makikita nyo may buhangin. Galing sa pinatubo yan. Dito na-displace din po siya pero nakarecover agad. Mabilis siya nakarecover. Kasi marami kasing puno. Hindi katulad sa ibang lugar. Katulad sa parting mga Tarlac, ganyan, di ba? Yung kawaway lugar nila talaga doon. Kasi walang masyadong puno doon. Hindi katulad dito sa amin, malawak ang kagubatan namin. Dahil sa pangangalaga rin namin, pinoprotektahan namin ang aming kabundukan. Kasi maraming mga wild animals na namatay dito sa amin. Katulad ng usa. Ang usa dito sa amin, kakaunti na lang. Gawa ng pumutok na yung pinatubo. Natabunan sila ng buhangin. So kakaunti na lang yung nakarecover. Ilan-ilan na lang. Kaya yung mga wild animals dito sa amin, katulad ng usa, hindi na namin ginagalaw yan. Para mas lalong dumami pa sila. Ang iniingatan po namin dyan, sir, yung bawal magputol ng puno. Yan po ang yung ingatan namin sa lahat. Kasi may mga ibang pumapasok dito sa amin na mga nag-i-illegal logging. Kaya pinapabaya lang namin yung kabundukan na ganyan. Mas maganda kasi, pangit kasing gibahin ng kabundukan pag ano. Kasi pag naputol yung mga puno namin dito, wala na kaming tubig. So kawawa rin ng syudad, ang Olongapo. Mawawala ng tubig yan. Kung wala po kami ritong makakatutubo dito sa Subic, baka wala na po yung kabundukan namin. Ubus na po yan. Papasukin na po ng mga taga-ibang lugar, di ba? Kasi ano po ito, sa buong katutubo po ito. Sa buong tribe po namin. Kaya may mga forest ranger kami na nag-iikot dyan sa jungle. Balik tinutulungan din po nila kami. Alang-alang lang po dito sa kabundukan namin dito sa Subic. May mga bisita na ba po kayo na hindi ganun karespeto dito sa Pamalaklakin? O, lalong-lalo na po yun, dapat yun yung masiwata namin. Kaya lang iba sir, ayaw nila ayaw nilang makinig sa amin. Pinapabayaan na lang namin, kami na lang kusang loob namumulot ng mga basura nila. Sila yung nagkakalat. Wala silang pasintabi. Ganun. Katulad po yun yung kanina. Hindi sila nagbigay ng entrance fee. Pero kakausapin din sila ng head namin. Iniipon po namin yun, yung sa entrance fee. Ngayon, pagdating po ng kumisan, bago kami magsahod, kumisan 3 months, 4 months, ganun. Okay naman din po, nakakaraos din naman po. Kaya medyo matagal din. Kaya ginagawa namin, yung katulad sinabi ko sa inyo kagabi, nagsa-side job din kami. Kasi ako pinakamatanda sa amin magkakapatid eh. So bago ako pumasok dito sa Pamulaklakin, nag-aral muna rin po ako ng elementary hanggang high school. Pero sa Bataan na ako nag-aral. Ngayon, hindi ko natapos yung graduating ko kasi undergraduate lang ako ng 3rd year high school. Tumulong na ako sa magulang ko kasi maliliit pa yung mga kapatid ko noon. Ito naman yung pumasok ako sa ecology. Nag-ano kami ng mga puno. Nag-inventory kami ng mga puno. Nagkakaroon lang ng bunga ito pa. Sariling sikap din po yung pagpapaaral sa mga bata. So ngayon, nakapag-aral na rin sila. May mga pamilya na yung 2 kapatid kong babae, may pamilya na yun, may mga anak na yun. Yung 4 na kapatid kong lalaki, naghahanap buhay na rin sila. Marami rin sa tribo nyo na yung nagpapakasal sa mga Tagalog o sa ibang ano. Opo, meron din po. May mga nakatira po sa baryo nyo na ng mga Tagalog. Meron na po. Mix na po kami dun, sir. Ang katutubo sa amin, sir, bilang na lang. Nabibilang mo yung katulad kong ganito. Yung pure Aita. Ako pure Aita ako eh.
Mabibilang mo na lang. Yung nga po yung inaano namin sir kasi ano na po yung medyo lumalaki na po yung populasyon namin. So kakaunti na lang kami dyan sa baryo namin. Kaya ginagawa namin, yung iba nag-aasawa ng katulad din namin gano'n. Kaya hindi kami nababawasan. Pero mabibilang mo naman. Yung ilan yung mga pure na nag-asawa ng kapares nilang pure din. May mensahe ba po kayo sa mga bumibisita dito sa Pumalklaking? Yun, depende lang po sa kanila. Pero sa amin, wala pong problema yun. Basta kami, yung pakikitungo namin sa kanila ay mabuti. Ang masasabi ko lang naman ay, kung sinong gusto magbigay ng tulong sa amin, yun. Sasalamatan din po namin yun. Yung ayaw magbigay, salamat din po. Mas nasanay na po kami sa ganito eh. Tsaka ano, yung mas gusto namin yung nakakapagbigay kami ng kaalaman sa katulad nyo. Yung kaalaman namin sa bundok, ibabahagi namin sa inyo.